High School Experience Part 2. Nagbabalik ako upang ituloy ang kwento ng ating animation dahil may isa sa ating viewers at kaibigan ang nag-request nito. Ngayon nandito ka upang malaman mo ang nangyayari sa aking buhay-buhay pero hindi ka pa rin nakasubscribe. Kaya subscribe ka naman. Okay, kwento na natin to. Ako kasi noong grade 7 at 8 ay nasa bahay lang. Ito puro module kaya wala akong time para ikwento ang mga ito. Tumungo na lang tayo noong ako'y nasa grade 9 na. Dito napakadami kong maikukwento dahil nandyan yung magkasakit, himatayin sa school at madami pa. Okay, simulan natin noong ako'y magkaroon ng kasabay na teacher. Tawagin na lang natin siyang Teacher Malo. Ops! Baka sabihin nyo tunay na name niya yan. Hindi no. At may dalawa pang teacher, wag na natin banggitin yung iba. Siguro 1.5 buwan ko din silang kasabay pumasok at umuwi. At may isang driver ang mabait na hindi na ako sinisingil ng pamasahe. Pero minsan, may nangyaring hindi inaasahan. Hindi ko na siya ikukwento at baka hindi nyo magustuhan. Naranasan ko din pala ang maglakad noon mula sa amin hanggang highway. Bali sobrang layo pero kapag narating ko na ang papunta kung saan yung malapit sa Bahamas, doon na ako nakikisakay. Bahas tawag sa amin. Bali 2 buwan ko rin siyang ginawa dahil may nasakyan ako dating lalaki. Tawagin na lang natin siyang Kuya Mapagbigay. Siya kasi yung nagsakay sa akin noon sa highway at binigyan pa niya ako noon ng 50 ba yun o 100 ata, nalimutan ko na. Pero noong ako'y nasa bahay, ay tinawag ako ng isa kong tropa na tawagin na lang nating Buboy. At ayun binigay nga ni Kuya yung bike at may pera pa. Pero teka, baka isipin niyo mukhang pera ako, hindi ah. Sadyang mabait lang talaga si Kuya. At ngayon, tumungo naman tayo noong nagkaroon ako ng crush. Ito yung kaklase kong medyo may pagkatahimik, at kapangalan nga niya yung naging girlfriend ko noon sa Facebook, at niligawan ko siya noon, hanggang 1.5 buwan din bali may isa pa. Yung akala ko siya na yung the one and only ko. Pero hindi pa pala dahil nakilala ko si Lois. Lagi akong nasa room noon ng grade 7. Grabe, tuwang-tuwa ako noong kinamayan ko siya. Grabe yung kilig ko at dito ko siya unang binigyan ng sulat. At nung ibinalik niya sa akin yung sulat, grabe nasaktan yung kalooban ko dahil hindi ako ang gusto niya. Pinagtitripan lang pala nila ako, ang sakit sa damdamin. Pero kailangan kong tanggapin, nasa puso mo mayroon nang ang ibang umaangkin, at alam ko na rin na mayroon nang nagmamay-ari sa'yo, ako itong nakikihati. At kahit anuman ang mangyari, di ko kayang manumbat. Okay. May mga time din nakasama ko yung pinsan ko na kumain sa kanila, at may baon naman ako, pumupunta lang talaga ako sa kanila. Barkada ko nga din yung pinsan ko eh. Siya ay tawagin na lang nating Jonard. Tumungo naman tayo noong nakabili na kami ng e-bike na naging service din namin ng 2 buwan dahil hindi nabayaran ni mama ng buo. At yung motor na nga ngayon ang naging service namin ng ate ko, at masaya naman ako dahil may ate akong nasasakyan ko pauwi. Hanggang dito na nga lang muna. Punta naman tayo noong ako'y nag-grade 1-0. Dito mas masaya naman ako at may halong lungkot at nagbabike akong pumapasok. Pero yung ginagamit kong bike ay sira-sira na rin kaya minsan tumitirik ako sa daan at naranasan ko din yung madisgrasya ako at tinulungan nga ako ng isang teacher doon. Tawagin na lang natin siyang Ma'am Joralyn at ayun na ang nangyari. Pumapasok pa rin akong nilalagnat, dala na rin noong ako'y natutuyuan dahil sa ulan. At minsan kasi hindi pa nasususpend yung classes. At dito ko na rin laging kasabay kumain sina Lois at kaibigan nito. At noong nasira nga yung bike ko, sa kanila na ako sumasabay noon. At ilang buwan din noong sumasabay ako sa kanila. Bali, naranasan ko din dito noong lumipat na kami ng bahay, ay yung may nangkukulit sa akin na humihingi ng pera, at wala akong naibigay kaya hinablot na lang niya yung bracelet ko. At nagalit nga si mama. Dito ko rin naging kaibigan niya si Darren Agat de Guzman, lagi nga niya akong pinupuntahan sa tindahan at bahay. Masaya naman ako noon dahil nakilala ko siya, at naalala ko rin noong nanalo kami noon nung mape namin, dahil yung kinanta namin para sa sayaw ay yung kanta na Ako Naman Muna, at yung kanta ni Bambuo na Tatsulok. Pero noon sa cheer dance, nanalo yung kabilang section sa amin. At hanggang sa nag-moving up na nga kami. At isang kinatuwa ko pa, ay masaya naman siyang umuwi dahil siya yung naging best dancer of the year. Siya si Darren. At kahit si Lois ay naging tunay ko ring kaibigan, at si pinsan ko naman, Jonard, ay minsan sa kanila ako sumasama para kumain, pero may baon ako ah. Sariling baon ko.
Kaya masaya din ako. At grabe noong nag-moving up na, di ko akalaing may summer class pa pala, kaya ayun, nag-summer class tuloy ako. At pag uwi na ay tumutuloy ako kila pinsan namin, tawagin naman natin siyang Ate Enjoy. Mabait itong pinsan kong ito, dati noong wala akong pamasahe ay nabigyan niya ako. At minsan ay hinahatid pa nga niya ako pauwi. At hanggang dito na lang. Shout out naman kay Darren De Guzman na isa na nag-request nitong animation natin na ito. Sa mga gusto palang ma-shoutout, huwag kalimutang mag-like, share and comment. Subscribe na din pala kayo para tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng animation. Salamat!